Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa channel ko. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang sinabi ni Senate President Chis Escudero regarding po sa impeachment case ni VP Sara, no? So ayon po sa ulat, Senate will decide on Supreme Court ruling on Sara Duterte impeachment case on August 6. Okay? So ano ba ito? Bakit tayo dapat makialam? So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ayon po sa Inquirer.net, Senate President Chis Escudero says senators have agreed to decide on the Supreme Court ruling which voided the impeachment article against Vice President Sara Duterte next week. Duterte says that the chamber has agreed to schedule the discussion on August 6 to give ample and sufficient time to the members to study 97-page Supreme Court decision. So ano bang ibig sabihin dito? Ibig sabihin dito ni Senate President Chis Escudero na pag-aralan muna ng mga senador, mga kasama niya sa Senate kung susundin talaga nila ang Supreme Court or hindi. Pwede naman sila magtuloy ng impeachment kahit disagree po or pinagbabawal ng Supreme Court. Hindi po ako abogado, pero nakakalito kasi may mga ibang lawyer or mga former associates ng Supreme Court nagsasabi na valid ang impeachment case kay VP Sara. So, antabayan natin kung ano ang development ng kaso na ito, ng impeachment case kay VP Sara, kasi marami talaga, no? Sa isang survey, out of 10, 8 na mga Filipinos gusto talaga matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Kung wala talagang sala si VP Sara sa aligasyon ng pandarambong, graft and corruption, threats, at iba pang kaso, absuelto sa kaso. Pero kung may kasalanan siya, dapat harapin niya, no? Kung ano man ang penalidad na ipapataw sa kanya, disqualification, perpetual disqualification, hindi na makapatakbo sa any government position, or posibleng makulong. Napakahirap kasi po kung ang Supreme Court lang ang babasihan, 11 or 12 out of 15 dyan na nakaupo na mga justices ay appointee pa po ni Tatay Digong. Aminin natin at sa hindi, may mga favoritism na nangyayari. Sorry po Supreme Court pero yun pong nakikita ng karamihan. Sabi nga ni the disbarred na abogado si Larry Gadon, tuta kayo ni Digong, no? So kanyang opinion lang yon, no? Sabi nga, ang kanyang kaso ay napakaliit, na disbar siya, pero kay Sara, minura na, nag-threat pa sa first family, sa presidente, at kung ano-ano pa mga kaso, okay lang sa inyo. Yun, Supreme Court, sagutin nyo yan kung kaya nyo sagutin. Accountable din kayo sa taong bayan, actually, akala nyo lang. O kung hindi kayo mapagkakatiwalaan, saan ba pupunta ang mga taong bayan? Yun lang po guys, pakilagay lang po sa comment section ng ating video kung anong masasabi nyo. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam, I love you all.